Kasing ang ganda ng bayang Sinilagan. Sa puso ng Manila may gandang masisilayan. Lahat nagniningning, kasaysaya'y dadalhin. Preparen! Apunten! Fuego! Halika na at atin ang lingapin. Tara, halika na, silayan ng ganda. Tara na, halika na, tayo lang mamasyal sa Luneta. Sining nagkabigha-bighani, atraksyong natatangi. Sa ganda'y kaakit-akit, mamamangha at mapapauli. Lahat nagniningning, kasaysaya'y dadamhin. Halika na at atin ang lingapin. Tara, halika na, silayan ng ganda. Tara na, halika na, tayo lang mamasyal sa Luneta. Paglabag daw sa batas ang pagtatayo sa Torre de Manila Condominium na nakasisira sa view ng Rizal Monument sa Maynila. Ayon po yan kay Senate Committee on Education, Arts and Culture Chair Pia Cayetano. Kaya posibleng ma-demolish daw ito. Pero giit ng DMCI na siyang developer na gusali, wala namang utos na itigil ito. No-show ang developer ng kontrobersyal na Torre de Manila Condominium sa pagdinig ng Senado. Pero paniwala ng isang senador, may malaking pananagutan sila sa pagtayo ng photo bomber ni Jose Rizal. Samantala, tinawag ni Senador Pia Cayetano na builder in bad faith ang kumpanyang DMCI sa sinagawang hearing ng Senate Committee on Education, Arts and Culture ukol sa itinatayong Torre de Manila Condominium. Nangako rin ng Senado na gagawin ang lahat upang maipatigil ang konstruksyon ng condominium na umani ng batikos dahil sa nakakasira umano sa magandang tanawin ng monumento ni Dr. Jose Rizal sa Luneta Park. Samantala, iniimbestigahan na sa Senado ang tinatawag na photo bomber na isang 47-story condominium sa lungsod ng Maynila dahil sa landmark umano ang pina-photo bomb ng nasabing kondo.
Ang nasabing kondo kinontra na ng ilang otoridad noong bago pa man simulan ang gusali. Hiniling ng isang grupo sa Korte Suprema na pigilan ang pagtatayo ng condominium sa likod ng bantayog ni Gat Jose Rizal sa Maynila. May paglabag daw kasi sa zoning ordinance at nakakasira rin sa view. Kaya nabansagan pa itong pambansang photobomb. I feel more convinced also now that I have more information that it appears to me that the DMCI was really a builder in bad faith. From the permit was only given by the zoning board in 2014 and approved by the city council in 2014. So that means from June 2012 to 2014 they were in bad faith. Panira ito talaga na commercialize ang pagkasagrado ni Jose Rizal. Medyo nakakasira kasi ng view mo Kasi historical yung place na to Let me state categorically that we, in terms of what our preference is, of course we don't like it. But as a government agency, we had to look for a legal basis, a legal leg to stand on, so that we could issue a forceful opinion, because no matter how far that building stands, given that height, it will be seen. Whether it's 100 meters, 200, as it stands now, it's about 400 plus meters outside from the monument itself, it's much more. But from the end of the park to the structure, it's easily more than 400 meters. Ang ilang namamasyal sa Rizal Park kanina, tutol din sa konstruksyon ng Torre de Manila. Dapat lang po alisin, no? Parang nabababoy po tignan yung luneta. Nakakapangit po siya ng view kasi po nasisira po yung picture ni Rizal. Yung building sa likod parang abala sa amin patignan Dapat yung matanggal ganyan Pakiusap namin kay Mayor Joseph Estrada na sana dinggin niya yung lumalakas na sentimiento ng publiko. Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Kailangan din niya ng dangal. Suportado ng National Parks Development Committee o NPDC ang petisyon ng Knights of Rizal. Ang mga ahensya raw ng gobyernong sangkot sa pangangalaga sa ating heritage at kultura ay maglalabas daw ng nagkakaisang posisyon katulad sa Knights of Rizal na may gabay ng Office of the Solicitor General. Para sa tagapangasiwa ng Luneta, dapat ma-demolish na ang Torre de Manila. I'd like to ask what we can do at this particular time to suspend or stop further construction of Torre de Manila. I would highly suggest that you meet with the Solicitor General as soon as possible.